So tayo po ngayon ay magpapatuloy sa atin pong series na Fail Forward. Yan. Last week, sabi ni Pastor John, isa sa mga problema actually ng mga Kristiyano ay takot tayong magkamali. Tama naman, takot tayo magkamali. Kaya lang, ang isang problema kasi natin, natatakot tayo na i-confess o yung ating mga kasalanan. Natatakot tayong gumawa ng tayo lumapit sa Panginoon kasi alam natin na mahuhusgahan tayo ng mga kapwa natin mananampalataya. Di ba? And true na ang problema is tayo din. So, sabi niya, when we fail, we fail forward. Na tayo ay babangon, tayo ay magpapatuloy, at yung mga mananampalataya na nakakita ng pagkakamali ng iba, ay tutulungan natin sila na makabangon at muling may ayos sa mga buhay. Amen? Hindi natin huhusgahan. But when somebody fail, we help them to move forward. Ngayon po, ang ating verse ay ang Philippians chapter 3 verse 12 to 16. Ang sabi niya, I don't mean to say that I have already achieved these things. This is the letter of Apostle Paul in the sa mga taga-Pilipos. Ano po? Sabi niya, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection. Hindi ko pa na-reach yung perfection. But I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. No. Dear brothers and sisters, I have not achieved, but I focus on one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Let all who are spiritually mature agree on these things. If you disagree on some point, I believe God will make it plain to you, but we must hold on to the progress we have already made. Now, marami sa atin ay kagaya nung sabi ni Pastor John, definitely ang pagbagsak o ang pagkakamali is inevitable. Talagang mangyayari sa atin. Amen? Magkakamali at magkakamali tayo. Lalo na sa mga, kahit pastor, sa mga kabataan lalo, kahit na sobrang napaka-achieve, anong tawag doon, yung ang dami mong award sa school. Ikaw yung number 1 sa school. Possible at pwede pa rin talaga na ikaw ay magkamali at sasablay. Ang mga pastor, hindi yan perfect, sasablay. Kaya sabi ni Paul, sinasabi niya sa mga mananampalataya, sabi niya, I don't mean to say that I have already achieved. Tungkol doon sa kanyang mga pinapangaral, hindi porke nangangaral siya tungkol sa katwiran at sa kabutihan, hindi niya sinasabi na natanggap niya na o na-reach niya na yung perfection. Okay? Ito yung pangaral ni Pablo sa atin kasi ang tawag dito sa nangyayari sa atin ay sanctification. We are in the process of the perfection. Tayo po ay mula nung tanggapin niyo si Kristo, tayo ay ginawang banal. Gusto ko pong linawing mabuti sa inyo yan. Pinakabanal na kayo ng Panginoon. Na tuwing tayo po ngayon, ang nakikita ng Diyos sa atin ay yung tinapos na ginawa ni Kristo doon sa krus. Ibig sabihin, when Jesus died on the cross to pay for our sin, hindi na tayo yung nagbayad, si Kristo na yung nagbayad. Ngayon po, pag ang Ama tumitingin sa atin, tayo yung mga makasalanan, ang nakikita niya na ay si Kristo
na nagpakabanal sa atin. Okay? Medyo please bear with me dahil tayo po ang lahat ay nasa proseso. Nung tanggapin niyo si Kristo in John chapter 10 verse 10, sabi niya, He gave us life. Binigyan niya tayo ng buhay. And yung espiritu natin ay nabuhay. Dati tayo mga patay. Ephesians chapter 2 verse 1. Tayo yung mga patay dati. Pero nung tinanggap natin si Kristo, tayo ngayon ay buhay. At tayo ay pinakabanal na ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na yung ating kaluluwa at yung ating katawan ay perfect. Diba? Ewan ko kung naaalala nyo po itong topic natin couple of years back. We talk about grace. We talk about na ang tao, according to 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, tayo po ay may tatlong bahagi. Tama? Tayo po ay ano? Tayo ay espiritu na may kaluluwa na nakatira sa katawan. Hindi tayo katawan na may kaluluwa at espiritu, kundi tayo ay espiritu. Okay? Yung espiritu, dati yan mga patay. Patay tayo lahat. Pero dahil tinanggap nyo at naniwala kay Kristo, sabi niya, I give you life. The Zoe. Binigyan tayo ng buhay. So yung ating mga espiritu ngayon ay buhay. At ang espiritu na ito ay banal. Hindi na pwedeng magkamali yan. Bakit? Galing yan sa Diyos. Perfect yan. It's divine. Perfect ang espiritu natin dahil galing sa Diyos, hiningahan ng Diyos. Ang may problema, ang corrupted, yung soul. At yung body, itong body na to ay mamamatay. Unti-unti tayong nasisira. At yung kaluluwa natin, ano yung kaluluwa natin? Yung kaluluwa natin, ito yung ating mind, ito yung ating emotion, ito yung ating will. Yan yung unti-unting binabago. Kailangan mabago yung ating pag-iisip. Bakit? Kasi naglalaban ang isip kung gagawa ng mabuti o masama. Our mind is corrupted. Kaya nga sabi ng Bible, sabi ni Jesus, ang sabi ng batas, huwag kang mangalunya. Tama? Pero sabi ni Jesus, tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa, ikaw ay nagkasala ng pangangalunya. Anong ibig sabihin? Kasi yung isip, maisip mo lang at makita at maramdaman mo, you are already sinning. Why? Because the mind, the heart, and the will is corrupted. Kaya yun yung unti-unting binabago natin. Ang tawag doon, sanctification. Okay? Etong body na to, wala na tayong magagawa dito, masisira to unti-unti. Kahit na tayo ay, kahit yung science ay mag-evolve at subukang patagalin ang buhay ng tao, one day, it will die. It will die. But the soul, magagamot pa yan. Kaya kailangan natin yung tinatawag na maintindihan natin yung sanctification. Now, para maintindihan natin yung sanctification, kailangan ko ng volunteers. O kahit isa muna para maintindihan ninyo. Okay? Meron bang volunteer dito? Pero gusto ko yung magbo-volunteer sa akin, handa kayo na malait. Handa kayo na masabihan ng hindi maganda. Handa kayo na sabihin sa inyo kung ano yung pangit sa pagkatao ninyo. Kasi alam niyo po, ang Kristyanismo ganun yan eh. Nung tanggapin natin ang Panginoong Jesus, inalis niya tayo mula doon sa crowd. No, tayo ay inihiwalay at unti-unti tayo po ay binabago. So, tanong, may volunteer ba sa inyo na handa kayo na magbago, baguhin at punahin yung mga mali sa inyo? Kasi ganun ang Kristyanismo. Unti-unti pinapakita sa atin yung mga flaws natin. Amen? So, may volunteer ba? Pagkatapos yung tanggapin si Kristo at sabihin nyo na, Lord, susunod ako sa'yo, at tinanggap nyo na yung mga panglalait ng iba, ayaw nyo tumayo dito ngayon? Meron ba malakas ang loob? Yun, halika. Palakpakan naman natin itong volunteer natin na to. Malakas ang loob talaga. Ito, bro. Okay. Now,
Teka, ha? So gusto kong sabihin sa inyo na bilang tao, tayong mga tao, mula nung tanggapin natin si Kristo, inihiwalay na tayo sa mundo. Now, pare-pareho tayong nagkakasala. Ang pinagkaiba natin, tayo ngayon ay hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan, pero meron pa rin tayong mga kasalanan, yung old nature natin, na ang nangyayari, unti-unting binabago ng Panginoon. Okay? Kunyari, titingnan natin at huhusgahan ang kapatid nating ito. Ready ka na? Na sasabihan ka nila ng hindi mo magugustuhan. Okay. Ano yung hindi nyo gusto sa kanya? Kunyari, sa panglabas lang, sa panlabas. Ha? Mata? Ha? Maliit? Hihilain natin to para lumaki. Grabe naman. Kita mo standard ng tao? Ang tingin ng tao talaga sa tao minsan, imposible na maging Kristiyano ka. Bakit? Imposible talaga eh. Dahil kailangan maging perfect ka sa paningin nila eh. O sige, ano pa? Bawas-bawasan nyo naman, babaan nyo naman konti standard nyo. Ano pa? Mukhang laging puyat. Sa panlabas, sa pananamit. Baduy. Grabe, ang daming Ano pa? O sige, ano pa? Ano pa masasabi nyo? Ha? Ano? Grabe naman kayo. Hindi ko pwede sabihin nyo, baka mabash yung Facebook natin. Maitim daw, maitim. Grabe, no? Tandaan ninyo, ganyan yon. So kapag iniisa-isa yan, para maging perfect, well, sa paningin ng tao, sasabihin, madumi ko, mahaba ko, o putulin mo yan, tama? Pananamit, palitan mo yung pananamit mo. Yung buhok, ang daming inaalis sa atin. Nagigets niyo ako? Habang ikaw ay naglalakbay sa journey mo bilang mananampalataya, ang daming inaalis sa'yo at minsan masakit pakinggan. Amen? Ngayon, sige, thank you bro. Okay. Ngayon, po-forward ko na to. Gusto kong sabihin sa inyo na ang pagbabago nating tao, 3 persona ang pumupuna at magtatry magbago sa atin. Una, yung tao. Kasama doon sa mga tao ay yung mga Kristiyano. Napupuna at they will try to put you up there na parang ang taas-taas ng standard at parang hindi nagkakamali. Nagigets na ako? Are you with me? Ang tao, pag tiningnan tayo, ang dami nating flaws. Huhusgahan nila tayo bawat kilos, bawat pananalita, pananamit. Pinupuntahan natin lahat ng pwedeng maipunan ng tao pupunahin sa atin. Lalo na ang mga mananampalataya. Now, it may be bad, they might have a wrong judgment about us. But it doesn't matter because yung pagpupunan na yon ay pwedeng makatulong sa atin para maging mabuti tayong tao. Amen? May mga bagay-bagay tayo na hindi natin nakikita. Nakakala natin okay na tayo. Pero yung ibang tao ang pupuna nang sa ganon ay maging maayos tayo. Kailangan maging handa lang tayo. Kagaya ng ginawa ni Marvil. Handa siyang tanggapin. Sabi niya, tinanggap ko na si Kristo eh. Alam ko na ganito ang mangyayari sa akin. I said yes to Jesus. Pupunahin ako ng kapitbahay ko. Pupunahin ako ng hindi ko kakilala. Pupunahin ako ng anak ko. Pupunahin ako ng lahat na nakapaligid sa akin. Yung pastor, asawa ng pastor, lahat yan pupuna sa akin.
Because that's how it is. Nakikita tayo ng mundo. Pangalawang pupuna sa atin yung sarili natin. Amen? It's okay. Tayo minsan yung sisita sa sarili natin at nakita natin, tumingin ka sa salamin, sabi mo, ang pangit ng buhok ko ngayon kalbuhin ko na nga lang. Eto, at least wala akong problema. O kaya naman, pupunahin mo yung sarili mo, masyado na akong makapagsalita. Nahuhuli mo yung sarili mo na mura ka ng mura. Kung makasigaw ka sa mga anak mo, o kaya naman sa mga tao sa paligid mo, dahil may problema ka, ibinabaling mo yung problema at yung galit mo sa ibang tao. You caught yourself, kailangan kong baguhin ang sarili ko. Amen? That's fine. Kapag ka ikaw yung nakahuli sa sarili mo and you realize, because of the Word of God, nare-realize mo kaya importante sa atin nagbabasa ng Bible, di ba? Importante sa atin na may mga mentor tayo. Meron tayong mga pinakikinggan. Bakit? Because we catch ourselves na, mali ako. Tama yung sinabi ni pastor, tama yung sinabi ni kapatid, tama yung sinabi ng Bible. And I need to change. Amen? Sana marunong tayong makinig sa ating mga sarili. Makinig sa mga tao. Now, it doesn't matter if it is right or wrong. Kailangan marunong tayong makinig at magsala ng mga bagay-bagay na yon. Pangatlo, of course, ang Panginoon ang nangungusap sa atin. Amen? And that's fine. The Holy Spirit will be there. Sabi ni Jesus, the Holy Spirit, pag alis ni Jesus, babalik, ipapadala niya ang Holy Spirit para tulungan tayo. Tulungan sa lahat ng bagay. Tulungan tayo na baguhin yung ating mga sarili, baguhin yung ating mga pagkakamali, yung ating pag-iisip, yung ating soul. Kailangan mabago yun yung mind, yung emotion, yung will. Because that is the old nature. Hindi pa nababago yun. Kaya ang Holy Spirit ang magko-convict sa atin na kailangan nating magbago. Amen? Kaya pag sinabi ng Panginoon sa atin kung anong gagawin natin, we have to do it. Kailangan nating gawin. Kailangan ma-realize natin yung mga mali natin. And that's how we go through the process of sanctification. Unti-unti tayong nababago. Ang tanong, paano o sino dito ang gustong ma-achieve ang perfection? Taas ang kamay. Sino dito ang gustong maging perfect? Taas ang kamay. Punta na kayo sa langit para maging perfect kayo. Bakit? Kasi dito sa lupa walang perfect. Gusto mo maging perfect doon ka na sa langit. Well, this is good. Yun talaga yun di ba? You want a perfect body. Ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians, papalitan niya na yung katawan. Amen? Pero lahat tayo gusto natin maging perfect. Yun yung gusto nating i-achieve. Pero pag perfect ka na, sa langit ka na nun. Now, akala natin, in our journey, marami nang natanggal sa atin mula nung nakilala natin ng Panginoon. But as long as you have not reached heaven, marami pa ding babaguhin sa atin. Amen? Marami pa ding babaguhin sa akin. Pwedeng, dati sobrang binago yung aking aura, yung buong pagkatao. Pagkatapos, unti-unti nabago yung aking pag-uugali, pakikitungo ko sa asawa ko. Unti-unti, binago ng Panginoon yung aking pakikitungo sa aking mga anak. Okay, naayos na yung pamilya ko. Now, extended family naman, yung aking kapatid na hindi ko kinausap ng matagal na panahon. Nagets nyo? Hindi yan overnight. Christianity is not an overnight thing. Ang salvation, definitely regeneration, nangyari yon in an instant. Nung tinanggap nyo ang Panginoon, na born again kayo. Pero yung sanctification, it's a long process. It's a long process. Yung iba mamamatay na lang, hindi pa na-perfect. And that's fine. That's fine. Inuunti-unting baguhin ng Panginoon. Kaya pagpasensya nyo, yung sabihin nyo sa katabi nyo, pagpasensyahan mo na ako. Lalo na kung asawa nyo yan. Sabihin, pagpasensyahan mo na ako, ha?
Baka mahaba-haba pa ang Panginoon na pagbabago sa akin. Dali, sabihin nyo. Huwag kayong kayo dyan, sa worship team, sabihin, pasensya na kayo sa akin ha. Pag matigas pa rin ang ulo ko bilang worship team ha, part ng worship team. Pagpasensyahan nyo na ako. Kung nanay nyo yung katabi nyo, sabihin nyo sa kanya, pasensya ka na nay, pasensya ka na tay, hayaan mo, unti-unti kong babaguhin ang pagkakamali ko. Amen? Unti-unting babaguhin ng Panginoon yung relasyon ninyo mag-asawa. Unti-unting babaguhin ng Panginoon yung buhay natin. Kahit na yung ibang mga kilala natin na parang perfect. Naalala ko tuloy yung sabi ni Pastor Ruth Sabi niya si Monique daw. Kaya sabi ni Monique, hindi nagbabago pa din ako. Amen. Kasi wala naman, lahat naman tayo, just like Apostle Paul. Amen? Kagaya ni Pablo, lahat tayo ay unti-unti pa rin binabago ng Panginoon. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo na ang pagbabago, para ma-achieve natin yung sanctification, yung holiness, yung pagbabago na yon, kailangan nating maging humble pero confident tayo. Sabi ni Paul, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached the perfection, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it. Hindi ko pa na-achieve yun. Nangangaral ako sa inyo. Kaya, alam niyo sa totoo lang, kapag ka po binasa niyo ang Book of Timothy at qualification para maging pastor, wala pong pwedeng maging pastor. Walang pwedeng maging pastor. Gusto kong sabihin sa inyo yan. Dahil sasablay at sasablay. Kahit na merong rules at sasabihin na ito ang qualification ng pastor, kapag sinusunod naman yon. Pero lahat may sabit. Kung gusto natin maging technical at tingnan ang qualification ng lahat, hindi ako qualified, definitely. I'm not qualified to become a pastor. Wala sa aming mga pastor nyo dito, walang qualified sa amin. Sabi ng Bible, Romans chapter 3, verse 10, lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Wala. Kung gusto mong maglagay ng worship leader at sabihin mo, ito ang qualification ng worship leader, walang papasa sa inyo. Walang papasa sa atin. But we need to understand, kagaya ni Paul, sabi ni Paul, hindi ko pa nare-reach yun. Kailangan nating magpakababa at sabihin, Lord, hindi ako karapat-dapat. But I am confident that because of your grace, because of what you did on the cross, I can stand. At hindi ako maniniwala at hindi ako magpapasira sa demonyo, sa kasinungalingan at ipaalala sa akin lahat ng aking sablay because lahat yon ay binayaran na ng Panginoon. Lahat yung binayaran na ng Panginoon. Yung kasalanang ginawa ko in the past, yung kasalanang ginagawa ko at yung gagawin ko pa, binayaran na ng lahat ng Panginoon. You can be humble but at the same time confident. Alam niyo, minsan kasi yung confident, tinatawag yan narcissist eh. 'Di ba? Yung parang masyadong confident sa sarili. 'Di ba? Pero yung humble naman, yung humble ay mabait. Sige lang ng sige dun sa mga tao. May pag-aaral na may mga leaders na yung narcissist na mga leaders, yung very confident na leaders, may mga na-achieve. Nakakita na kayo ng mga boss na ganyan na sobrang confident, sobrang yabang, bilib na bilib sa kanilang mga sarili. Well, normal yun sa mga leaders eh. Tama? Kasi pag wala kang confident at hindi ka, feeling mo ay hindi ka special, hindi ka pwedeng maging leader. 'Di ba? Kaya maraming leader na mayayabang. Tingin nyo mayabang. Tingin natin mayabang.
they are effective. Pero mas effective yung mga leaders na humble, na marunong makisama, marunong intindihin yung kanilang mga tao. 'Di ba? Mas effective yun. Bakit? Kasi yung mga, according to their studies, yung mga tao ay pretty much sila ay mas nakikinig dun sa leader nila. Medyo kapag yung leader ay mabait, mas progressive yung mga tao, according to studies. Mas effective yung mga humble na leaders. But at the same time, mas effective yung humble na may confidence sa sarili. Kaya po tayo, gusto nating maintindihan na when we fail forward, naiintindihan natin na bilang mga mananampalataya, nagpapakababa tayo sa Panginoon. Lord, I failed, I made a mistake, I messed up, and I'm sorry. But I know also that you died for me, and I can stand up again and fix my life. Because I am in the process of sanctification, unti-unti mo kong binabago. Hindi yung bumagsak ka pagkatapos, hindi na muna ako mag-church, kailangan ko muna magpakatino eh. Hindi ka titino. Lalo na kapag malayo ka sa Panginoon. Kailangan mo munang lumapit sa Panginoon at magpakababa. At tanggapin yung kanyang ginawa doon sa krus para sa'yo. And then you will be able to move forward. Dahil sasablay at sasablay tayong lahat. Pangalawa, you need to focus on your destination. If you fail, sabi ko, if you fail, you humble yourself and be confident of what God can do for you. But at the same time, when you fail, focus on your destination. Meron tayong destinasyon eh. Sabi niya, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Although believers are holy, tandaan po natin na sa kabila ng tayo po ay mga banal, ang banal, akala kasi natin pag banal ka, santo ka. Hindi po, lahat ng nanampalataya at lahat ng niligtas ni Kristo ay banal. Amen? Tayo ay parang hindi kayo naniwala ah. Parang malungkot kayo na ginawa kayong banal ng Panginoon. Layo po yung mga banal. Ano po? Mula nang tayo iligtas ng Panginoon, tayo ay banal. Bakit? Yung ating espiritu ay tinanggap nito. Mamaya, I will explain a little bit more. Tinanggap nito ang hininga na galing sa Diyos, and we have received the divine nature of God. According to Peter. Mamaya, I'll discuss it a little bit more. Pero sabi niya, sa kabila ng tayo po'y mga banal, tayo po ay nasa proseso ng sanctification. Tayo ay nasa proseso ng pagbabago. Tayo po ay nasa paglalakbay na kung saan ang tinitingnan natin ay yung inihandang regalo ng Panginoon para sa ating lahat. Yung inihandahan ng Panginoon na destinasyon ng mga mananampalataya, hinanda niyang lugar. Lahat ng mga nawala nating mahal sa buhay na mananampalataya, we'll see them there. At tayo po'y magkakaroon ng reunion. How perfect yung plano ng Diyos sa tao. Sabi niya, I press on to reach the end of the race. Pinupush ko yung sarili ko para matapos ko yung takbuhin. At tanggapin yung heavenly prize, yung biyaya, yung regalo, yung reward ng Panginoon sa akin. Amen. Kaya pag bumabagsak tayo, we look forward. Pag bumabagsak tayo, we focus and tandaan natin may destinasyon tayo. Lahat tayo may kalalagyan. At iisa lang ang kalalagyan natin. Maganda yung kalalagyan natin. Amen? Tanongin mo yung katabi mo, doon ka ba pupunta? Okay, very good. Pag sumagot, oo, okay. Pagka hindi sumagot, alanganin, mamaya, sharean natin ang gospel yan. Pangatlo, you need to enjoy your journey with Christ. When you fail, mga kapatid, pag tayo sumasablay, we still need to enjoy yung journey. Amen?
Pag nagkakamali tayo, pagka tayo sumasabit, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, kasama yon sa pagiging Kristiyano natin. Kasama yon. Kailangan na, sabi niya, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Kasi there will always be, every day, araw-araw, sa buhay nating mananampalataya, meron tayong matututunan. Araw-araw, may kailangang baguhin sa atin. Kung dati, ang hilig nating mangutang kung kani-kanino, nagkabaon-baon na tayo. Pati anak natin, inuutangan natin. Yung maliliit na bata, asan yung pamasko mo? Gamitin muna natin yan. Nay, wala pang bagong taon, nagamit mo na yung pamasko namin Baon, lahat na lang ginawa natin, and every day we learn. Oh my gosh, ito yung resulta ng sablay ko before. Nag-gets ba yun? Dati may desisyon kayong ginawa, pagkatapos akala nyo okay lang. Ngayon nagbabayad tayo sa ating mga kalokohang ginawa. And dahil nagbabayad tayo, nare-realize natin, Lord, kailangan kong baguhin ang sarili ko. Amen? Kailangan kong baguhin yung aking ugali sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking manugang, sa aking kapitbahay. May kwento ko nga sa inyo nun Nakwento ko na ba yun? Yung, nung high school po ako, meron akong puro away sa Subic. Kaya po may peglat ako dito, may peglat dito. May mga peglat ako sa ulo. So anyway, one time, sa probinsya kasi may sayawan. Ang sayawan dun sa plaza. So, anong nangyari? Pagpunta namin sa plaza, yung isang kaibigan ko, binanatan, sinuntok. Hinabol namin yung sumuntok, sumakay ng tricycle. Yung isang kaibigan ko, inangat yung tricycle. Gano'n. So, hindi nakaalis yung tricycle. So, kami naman, pinagsisisi pa. Morbid masyado. Pero anyway, may ginawa ako na hindi maganda dun sa nakasaloob ng tricycle. Anyway, natapos yun, naawat lahat. After 3 years, 3 years siguro, nasa Bible school na ako, nagpapastor na ako. Pagkatapos, sabi ko, babalik ako dun sa area kung saan ako, kasi yung word na teritoryo namin yun. Gusto kong mag-share ng gospel dun sa mga dati kong tinatambayan at saka dun sa hideout namin nung araw. So, pagbaba ko dun sa bayan, naglalakad ako sa palengke, may alley. Pag lampas ko dun sa kanto, ay dun sa alley, nakita ko yung binanatan namin na yon. Tapos may kasama siyang 2 lalaki, nakatambay sila dun. Nakita ako. So, ang ginawa ko, dire-diretso ako hanggang dun sa dulo. Kasi dun yung pila ng tricycle. Pagdating ko sa dulo, andun na sila. Nakita pala ako. So, ang ginawa, kinorner ako dun sa dulo. Tinulak ako ganun. Tapos, sabi niya, hoy, sabi sa akin, naalala mo pa ako? Sabi sa akin, ang tangkad Tapos ako nun, nasa Bible school ako, ang payat ko nun. Baka, mapayat pa ako kay Andre. Payat ako nun. Tapos, nakabarong ako, may hawak akong Bible na malaki. Tapos tinulak niya ako ganun. Naalala mo pa ako? Sabi niya. Ay ko, oo naman. Tapos sabi niya, naalala mo kung anong ginawa niyo sa akin? Muntik niyo ako mapatay Sabi niya gano'n. Sabi ko, nag-iisip ako, sasabihin ko ba kung naalala ko o hindi? Ay ko, oo. Ay ko, pasensya ka na. Sabi ko gano'n. Sabi niya, muntik niyo ako mapatay. Pinakita niya pa, may saksak siya. Naisip ko, ako yata yung nakatusok nun Tapos, sabi ko, pasensya ka na. Sabi ko gano'n. Iniisip ko, papalag ba ako? Susuntok ba ako? Pilayan ko ba to? Tas takbo ko dun sa munisipyo. Kaya lang ako, pag inabot ako, baka dito na ako mamatay. Sabi ko, pasensya ka na Pastor na ako ngayon, nagbago na ako.
Ito nga, pinakita ko yung Bible ko. Sabi sa akin, pasalamat ka, nagbagong buhay na din ako. Ay, salamat ka. May anak na ako, kaya bagong buhay na ako. Ay, salamat ha. Sabi ko, ako pastor na ako ngayon. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, sige pala, pahingin na lang kami pang-inom. Hey, pastor nga ako, hindi nga ako nagiinom, bawal yan ako ganun. Ay, sige na, umalis ka na. Sabi sa akin ganun. Ay, Jesus ko po. Sabi ko, Lord, hindi ko na alam kung anong gagawin, but yun yung pinagbayaran ko yung utang ko. Nag-gets niyo ako? And I know I messed up. I messed up so bad. Naalala ko lang yan kasi nung nag-medical mission tayo, by the way, praise report, nagkaroon po tayo ng medical mission sa Zambales na 3 days. And on the 4th day, kami po ay bumiyahe commercial. Yan. So 3 days yung medical mission natin, we were able to give medication to at least about 600 po na mga pasyente, medical, dental, minor operations, and we gave away school supplies kasi para next pasukan hindi na sila bibili, no? And all of that. But anyway, naalala ko 'yon kasi yung police na pumunta dun sa medical mission, sabi niya dun sa mga tao doon. Ito si Pastor Alex, sabi niya, kasama to namin nung araw eh. Ito, may steel bat pa doon andun na sa munisipyo yung steel bat. Meron akong steel bat na maliit na tinatago dito sa legs nung araw pagka pumupunta somewhere. And sabi niya, yung steel bat nandun pa rin sa munisipyo. And it reminds them how messed up we were nung kami po ay mga teenager. But you know what? God is good. Amen? We need to enjoy that journey. We need to enjoy yung journey natin sa Christianity. Masaya na after ng lahat ng sablay natin, we realize, God has been so good. Sa totoo lang, wala ako dito sa harap nyo kung ako napatay nung araw. Pero may plano ang Panginoon sa buhay ko. Amen? May plano ang Panginoon. That's why we need to enjoy the journey. Parang si Paul. Sige, okay na ako dyan. Si Apostle Paul, in the book of Acts, sa book of Acts, chapter 9, verse 1 to 19, ito po yung story ni Paul. Sabi niya, meanwhile, Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord's followers. So he went to the high priest. He requested letters addressed to the synagogues in Damascus, asking for their cooperation in the arrest of any followers of the way he found there. On the way, arrest of any followers of the way he found there. He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. But as he was approaching Damascus on his mission, a light from heaven suddenly shone around him. So kung papansin niyo po yung story, si Paul, nung siya po ay hindi pa apostle, ang tawag sa kanya ay Saul. Si Saul, siya po ay, ang plano niya talaga, arestuhin yung mga mananampalataya, yung mga followers ni Jesus. Pagkatapos, dalhin sila sa Jerusalem ng pila-pila, may tanikala, at doon sila babatuhin hanggang mamatay. Ano po? Ganyan yung ginagawa sa mga Kristiyano. And si Paul o si Saul, nung time na yan, yun ang mission niya. But he met the Lord Jesus in the road to Damascus. Biglang may liwanag na dumating and sabi niya, "Who are you, Lord?" Saul asked. And the voice replied, "I am Jesus, the one you are persecuting. Now get up and go into the city and you will be told what you must do." Now, si Paul, nung siya po ay mamit niya ang Panginoong Jesus, makikita natin na binago ng Panginoon yung buhay niya. Ang nakakatawa pa nga dito si Ananias, a believer in Damascus named Ananias, sabi niya, the Lord spoke to him in a vision calling Ananias. And he said, "Yes, Lord." The Lord said, "Go over to Straight Street to the house of Judas. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul." Nakakatawa, nung narinig ni Ananias yung pangalan ni Saul, ang sabi niya sa Panginoon, ay ito, But Lord, sabi ni Ananias,
I've heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. And he is authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon your name. Diba? Kausap ni Ananias. He was having a conversation with Jesus. Ang sabi niya, Lord, ang dami ko nang narinig na sablay ng tao at saka malalayan. Binigyan na ng authority yan para hulihin ang lahat ng mga sumusunod sa iyo, Lord. Buti na lang may Ananias na sumunod. Sabi ni Jesus sa kanya, but the Lord said, go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings. Wow! Alam niyo ibig sabihin nito? Si Paul ang inutusan ng Panginoong Jesus para magdala ng mensahe sa mga Gentiles. Tayo yon. Kaya tayo naabot ng salvation is because Paul listened and he journeyed with the Lord Jesus saying, you know, Lord, I will follow you. Nung binago siya ng Panginoon and he followed kung ano yung gagawin niya. Kasi po pwede namang siyang sa mga sablay ni Paul, sabi niya kanina, hindi ko pa na-achieve yun. Pwede naman siya mag-frustrate at sabihin na, ano ba naman to? But he followed Jesus and you know what? Na-reach tayo ng gospel. Andito tayong lahat ngayon sumasamba sa Panginoon, naunawaan ang salita ng Diyos because someone followed Jesus and enjoyed the journey with Jesus. Sumunod si Ananias, nakinig si Ananias. Kung hindi nakinig si Ananias, I'm sure, nagka-rumble uli yun. Of course, gagamit ang Panginoon ng ibang paraan para ma-reach ang mga Gentiles. But if you will look at it, si Ananias na nakinig, si Paul na nakinig, that's why the gospel ay narito sa atin. Ang sarap mag-journey with Jesus. Ang sarap ng journey, mga kapatid. I hope and I pray na naiintindihan niyo yung sinasabi ko na mula sa pinanggalingan nating masasamang buhay, binago tayo ng Panginoon. Hindi mo kailangan mag-give up pagka sumasablay. Hindi mo kailangan mag-give up kapag ikaw ay nagkamali. Enjoy the journey with the Lord. Hanggat may buhay tayo, hanggat humihinga tayo, we are in this journey. But journey with the Lord. Amen? Pang-apat, let us celebrate your victories. Yung mga victories, yung mga binago ng Panginoon na buhay mo, sa buhay mo. Sabi ni Paul sa mga taga-Pilipo, sabi niya, let all who are spiritually mature agree on these things. If you disagree on some point, I believe God will make it plain to you. But we must hold on to the progress we have already made. Hold on to the progress. Sino dito, ang mula nang makilala nyo ang Panginoong Yesus, wala pang nagbago sa buhay nyo? Kailangan kayong maligtas muna at makilala nyo si Kristo. Hindi tayo attendees ng church lang. Amen? Tayo ay mga binago ng Panginoon. By the time you met the Lord Jesus, I know for sure, mayroon ng binago sa buhay mo. Sa pamilya namin, we are in the process. But I thank the Lord, dati yung relationship naman namin ni Abby hindi rin ganito. Halos wala kaming pakialam. Away dito, away doon. Sigaw dito, sigaw doon. Kung magsigawan kami, dumating din kami sa point na sinabi ko pa, ayoko na nga. Nag-iisip pa ako nun, tatalon na lang ako dun sa kondo eh. Sa relasyon namin, sa mga anak namin, sa panganay namin, sa mga bata, it has to change. Hindi porke nakikita nyo yung mga anak namin tumutugtog dito, naglilingkod sa Panginoon, we have achieved yung goal na gusto ng Panginoon sa buhay namin. We are in the process. We are still learning.
We are still learning. Lahat kami, lahat ng mga leaders nyo dito are still learning, but we celebrate every victories. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa buhay na ito. Amen? Malayo na nilakbay namin. Malayo na nilakbay mo. Gusto kong sabihin sa iyo. Si Kuya Richard, kung hindi nakakilala sa Panginoon yan. Si Tupeng. Lahat tayo dito. Si Nanay Cynthia, kung hindi nakakilala sa Panginoon niya. Pasalamat kayo kahit na yung sa mga nakapaligid dyan, kahit na minsan ang daming sablay. Buti na lang nakakilala sa Panginoon. Malamang sa malamang, kung hindi nakakilala sa Panginoon, mas malala pa yan. Buti na lang nakakilala tayo sa Panginoon. Buti may kaligtasan. And we need to celebrate that. We need to celebrate. Kung si Pastor John, si Pastora Monique hindi nakakilala sa Panginoon, walang church din dito na paggagamitan natin. Yung 3 more churches na nag-worship sa taas, ano naman ang pakialam ni Pastor John dyan sa mga churches na yan? Amen? Pero dahil binago tayo ng Panginoon, nakakilala tayo sa Panginoon, we need to celebrate those victories. We need to celebrate those. Pagka kayo sumasablay, tingnan natin yun sa ibang angulo at sabihin, you know what, Lord? Kung nandito ka nakatingin, parang negative. Lumipat ka sa kabila, sabihin mo, no? You know what? May matututunan ako dito eh. May matututunan ako dito. And when that happens, yung sanctification o yung progress mo bilang mananampalataya, you are in the right track. Ay, gets nyo? We are in the right track pag nakikita natin na meron akong matututunan dito sa pagkakamali kong to. May matututunan ako at ako ngayon ay lalago. And Lord, thank you so much dahil napakabuti mo sa buhay ko. Yung pananampalataya ko, binago mo. Mas lumalago yung pananampalataya ko. Mas lumalago ako at mas nagiging matibay ako. Because of those little victories. Little, big, it doesn't matter. Lahat yon ay ginagawa ng Panginoon upang tayo ay marating natin yung perfection. Sabi niya, hold on to the progress we have already made. Nagkaroon tayo ng tagumpay, mga kapatid. Ikwento nyo. Ang tawag doon, testimony. Sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa kaibigan mo, kasama sa D-group, ang bait ng Panginoon, alam mo, dati ganito ako eh. Pero ngayon, eto na ako. Alam mo ba, nung isang araw, inaway ko yung kapitbahay namin. Huwag kayong matakot na i-share. Huwag mong isipin na huhusgahan ka nung kapatid. Sabi mo, inaway ko yung kapitbahay ko kasi isipin mo ba naman ganito, ganyan, ganyan. Pero alam mo, kinonvict ako ng Panginoon. Ako yung nag-apologize sa kapitbahay ko. And salamat sa Panginoon dahil binago niya ako at binigyan niya ako ng lakas ng loob na mag-apologize. Wow! Di ba? Yung mga bagay-bagay na ganon. Ikwento mo, alam mo, ang tagal namin hindi nag-usap ng kapatid ko. Pero kinonvict ako ng Panginoon, kaya ang ginawa ko, tinawagan ko, pinuntahan ko, and nakipagkasundo ako sa Kanya. Purihin ng Panginoon, maayos na kami ngayon. Sa mga anak natin, nagkamali tayo. Alam mo, mali ako eh. We apologize to our children. We correct our mistakes. Ikwento mo. Alam nila na tao ka, nagkakamali ka. Sa inyong mag-asawa, lumapit ka sa asawa, sabihin mo, alam mo, I'm sorry kasi ganito, ganyan, ganyan.
I'm sorry dahil sa nasabi ko. I'm sorry dahil mali ang pagpapatakbo ko sa pamilya natin. I'm sorry dahil mali ako. And when that happens, and we will celebrate those victories, we will fail forward. Palusong pa forward tayong lahat. Hindi pa atras na pag nagkamali ka, hindi ka mag-church. Pag nagkamali ka, ikaw pa yung galit. Ang tawag doon, fail backward. Umaatras ka uli. Tumatanda kang paurong. Tama? Imbis na tayo ay tumatanda ng pausad, tumatanda tayo na paurong. Kailangan maintindihan ng mga mananampalataya na kapag tayo sumasablay, we fail forward.